Rekta na po tayo ngayon dito. Nako, isang video na hindi pwede ilabas ay inilabas na yata, no? Kaya ako nilagyan ng yata, hindi ko sigurado kung ito yung hawak ni Cathy Binag at nila Mike Defensor. Matatandaan natin mga kaibigan na itong sila Mike Defensor naghain ng impeachment kay BBM at hindi tinanggap. At laking taka nga ng iba na bakit hindi tinanggap. Kung talagang ang rason nila wala yung tao doon tatanggap, hindi naman doon ipapasa yung impeachment na complaint, ipapasa doon sa tanggapan sa opisina, hindi doon sa taong kung ano yung wala doon. 'Di ba? Kaya eto sila Harold Respicio po ay bumuo sila ng isang team kung saan ay hindi matitibag kasi nila Chavit, nila Mike Defensor, nila Cathy Binag at iba pang mga abogado na mayroon silang USB na hawak. At doon sa USB na yon, hindi natin masasabi kung ano yung pero ang sabi ng iba, video daw yun na naglalaman na katibayan na talagang makapagpapa-impeach niya doon kay Junior, no? Ngayon, sa pag-uusap na to, may balita kasi na kumakalat na video ngayon. Ayoko na sabihin kung ano yon, ha? Malamang alam nyo na yon, no? Na kumakalat ngayon. Ngayon, hindi ko pwedeng sabihin na yung video na yon ay totoo. Tama? At hindi ko rin pwedeng sabihin na yung video na yon ay hindi totoo. O, saan tayo lulugar ngayon? Lulugar tayo kung saan sa malawakang, hindi na malawak, actually, hindi na malawakang investigasyon eh. Actually, napakadali lang eh. Napakadali lang eh. Bakit? Kung kailan kinreate yung video na yon. Halimbawa, kung kinreate yung video na is 2025, kailan ba nauso ang AI? Yung talagang pumatok ang AI. Alam ko, middle of 2025 na eh. Oo. Ngayon, sobrang lawak na ng AI ngayon. Gaganda na eh. Paganda ng mga application, di ba? Noong 2024, alam ko medyo wala pa talaga. Hindi pa ganun ka-enhance. Makikita mo hindi ganun kaganda, no? Ibig sabihin, paano mo malalaman ng isang video na kung totoo o hindi? Ha? Madali lang. Yung mismong video kung saan yung camera mismo, dadalhin mo doon sa mismong eksperto, ipapasuri mo po. Para walang para patas ha. Hindi ko siya sabi yung kumakalat na video ngayon na tungkol doon sa, kasi yung mismong nagpakalat po ng video na yon, hindi actually hindi nagpakalat eh, nag-post. Ha? Actually doon sa video na nag-post na yon na nagngangalan din, no? Hindi ko bubuo yung pangalan, no? Naghamon siya ng kasuhan sa korte. Sabi niya sa post niya, i-ano ko na lang, ibubuod ko na lang. Ganito, kasuhan niyo ko sa korte tayo magkita. Sa korte tayo maglapagan ng ebidensya. Ibig sabihin, malakas ang loob niya. Ibig sabihin, yung hawak niya ng video na yung gusto niyang patunayan siguro na totoo yun. Kaya para mapatunayan totoo yun, hindi kasi pwede sabihin ng isang tao, lalo na, galing sa cellphone mo, kinamerahan mo. Lalo pag yung usapin na yon ay talagang patungkol sa kakaiba, pasabog talaga, no? No? Para talaga yung taong bayan masatisfy. Masatisfy ikaw, masatisfy lahat, at para patas. Kasi hindi pwede sabihin, ay, hindi totoo yan, peke yan. Paano mo nalaman, paano mo papapatunayan hindi totoo ang video? Paano mo papatunayang peki ang video? Madali lang po. Meron po sa IT na tinatawag na binary code. Ito yung sabi ko kasi yun, explain ko na, ako po IT po ako. Graduate po ako ng IT. Nag 4 years po ako sa IT, tapos nag-master po ako sa, hindi ako nag-master sa dun sa, sa program. Hindi ko hilig mag-program. Pero konti lang nalalaman ko, siguro mga 25% na nalaman ko sa program. More on hardware ako. Sa computer ako, sa hardware, gano'n. Pwede ako naghihinang ako, nag-aayos ako ng mga chip, pwede yon. Nag-ano ako dyan, pasado ako dyan sa mga NC2, pasado ako sa parang exam pa dati, no? Yung exam na matinding babigatang exam, no? Kumbaga parang 6 years ako nagbabad talaga sa IT. Kaya masasabi ko, may mga kasamahan ako na nakaka-detect sila ng isang video kung peke o hindi. No? Pero, by program, halimbawa, yung binary code. Halimbawa, itong picture na to, picture ni Cathy Binag to. Paano malaman kung ito ay nasa loob yan? Isusuriin niya kung may binary code yan. Paano buo yung picture na yan? Yung 01001001. Related mga IT dyan. Code yun ng isang video o larawan. No? Ngayon, pwede mo malaman yon sa pamamagitan ng binary code. At iba pang mga pagsusuri ng mga forensic ata na mga IT expert na tungkol sa video na yon, mapatutunayan. Pero dapat ang gawin, para yung video na kumakalat na yan talaga, para yung tao masatisfy,
Kung totoo o hindi, magtawag ng mga IT expert at hindi sa kampo ng BBM at hindi sa kampo ng mga DDS, hindi rin sa kampo ng mga dilawan. Dapat mga private na kung saan hindi pwedeng bayaran. Dapat nga mga religious eh. Totoo. Kung talagang gusto nyo malaman, totoo yan. Di ba? Kung talagang mapatunayan nyo, peki yan. Di ba? Magkakandak ang mga religious group. May IT kami ritong representante. Walang bias yan, babantayan. Susiriin yung video. Napakadali para malaman yun. Tapos checkan. Ilan ang totoong nagsabi? Malamang kung lahat yung mag-uusap-usap, totoo. Kung totoo, hindi yung video eh. Di ba? Ngayon po, yung video na po siya sabi ko na yon, hindi natin alam, maraming sabi, baka ito yung hindi nyo nagkakalat na, yung kumakalat na video ngayon, alam nyo na kung ano yon. Ayoko ipakita. Gusto ko matuklasan nyo ng kusa. Sa mga alam nyo na siguro sa mga tatay, no? Pero may hinala sila na ang video na yon ay hawak din ni Cathy Binag. Na matatandaan natin nakaraan naghain siya ng impeachment at talagang kumpiyansa sila. Cathy Binag, binlock me in Facebook matapos tanungin kung nasaan ang video na nasa USB na napulburon ni PBBM at ni FL Liza. Sinungaling, di ba? Walang video na kasi talaga. Maraming nauto ang babaeng ito na paniwala sa mga kalokohang kwento, but may pang-black tita dahil sa nadidebunk kita. Paano madidebunk mo? Sige nga. Kung ang pagdidebunk ng isang video daldal lang, isang vlogger to eh, nag-post nito eh. Sabi niya, na-debunk daw niya, napanood ko, daldal lang. Na kesyo sinuri daw, dapat kung talaga totoong pagdidebunk ka, sabi ko nga sa'yo, dapat may alam ka sa computer, didebunk mo yung video niya. Hindi by, nakikita mo lang ha, napapanood mo lang, hindi yun, ay peke yan, hindi ganoon ang pagdidebunk. Pagdidebunk ka, kung talaga kasi, dati kasi, mga panahon 1995, pag nakita ang video, okay na yun. Kasi wala pang AI yun eh. Mga 2010, wala pang masyadong AI yan. Wala talaga yan. Wala pang masyadong cellphone yan 2005 eh. Di ba? Okay yun. Mapapaniwalaan sa korte yan, yung mga ebidensya na yan. Pero kung halimbawa, sa panahon ngayon, magdedebunk ka sa pamamagitan ng itsura ng video, sa pamamagitan ng sarili mo pang unawa, no. Di ba? Itong vlogger na to, medyo BBM to, medyo sikat to eh. Hindi ko na pinangalanan ha. Ngayon, kung paano malaman ang video, binary code tayo. Hindi ka makakaligtas doon. Hindi ka parang ganito katumbas noon, ha? Hindi lang binary code yung mga picture frame, yung mga light, yung bilis ng video, yung pagkakagawa, malalaman, madedetect ng AI ng kapwa AI kung ito ba, isasubmit mo sa kanila kung ito ba, peki o hindi, doon na lang eh. No? Ibig sabihin, huwag ka magsasabi na debunk mo. Ya? Patunayan mo doon by binary. Parang ganito ang kalalimang binary sasabi ko sa inyo parang sa ospital, sabi ko nga sa ospital, paano mo malalaman kung ikaw ay yung bukol kung cancerous o benign o malignant? Anong gagawin? Titingnan mo lang, hihipuin mo lang? Para ka si Claire Castro na marunong pa sa yung katawan niya sa doktor. Ay, katawan naman niya yun eh. Di ba? Yung nag-usapan nakaraan. Parang ganun lang ba? Hindi. Anong gagawin mo? Iba-biopsy, i-examine sa laboratory. Doon makikita yung mga kakaibang mga hormones o tissue na kukunin sa'yo. Doon i-examine. Mga microscopic na yon. Yun doon mapapatunayan kung ang isang bukol, malignant, cancerous o benign. Hindi cancerous. Di ba? Ganon din sa video po. Di ba? Kaya, hindi pwede sabihin naman na debunk mo yan. Di ba? Ito pa tayo. Dali. Bago tayo ito. Ito kasi yung video na kung saan hawak ni Cathy Binag yung mismong USB. Ayan Ayan na, ang pinakahihintay nating USB ni Cathy Binag. Kaya pala din tinanggap ang Office of the Secretary General ng impeachment complaint laban kay BBM dahil matindi pala talaga ang dala nitong ebidensya. Balita ko si Saldi Cote testigo din sa impeachment ni BBM. Sino di ma-hospital nito. Dudugo talaga lang ang gums ni kundi pati bituka. Hindi, ito Kung hindi ko sinasabi yung hawak ni Cathy Binag na USB na video, yun din yung video na kung saan kumakalat ngayon. Alam nyo na kung ano yung video na yun, siguro naman, sa mga nanonood lagi ng mga vlog dito, hindi updated lagi kayo sa mga hindi lang vlogger, kundi sa mga news o sa mga social media. Ayoko lang banggitin nyo, kasi, for respeto na lang kasi mamaya hindi totoo, di ba? Pero malay mo totoo din pala. Respeto na lang din baga, no?
may natitira pa naman tayo respeto. Kayo na lang bahala doon, no? Dito nga sa usaping ito, may hawak si Kati Binag na USB. Hindi natin sinasabi kung ito yung USB hawak niya doon sa kumakalat na video na natuklasan. Nakakakilabo talaga maski daw ibang otoridad na kinilabutan sa video na yun eh. Hindi sila makapaniwala na gagawin daw yun nung alam mo yun na. Yeah? Ngayon, hindi natin alam kung ito yung video na yun. Kung ito man yun, at nailabas na doon, ay, talagang patutunayan to ng forensic na talaga, mga IT expert na kung totoo to. Kasi ito yung panlaban na, nila Mike na sinasabi nila panlaban. Pero bago yan, may papakita ko sa inyo, itong sa isang post ni, hindi ko siya kilala, no, pero kilala nyo malamang, no? Si Sasorganda Sasot, no? Ang sabi niya rito, ang hindi clear sa akin ay ang, hindi. Ito. About sa video to na kumakalat, ulitin ko sa mga otoridad, sa mga BBM supporters, hindi ko sinasabing ang video ay totoo. At hindi ko rin sinasabi hindi totoo ang video. So, asan ako nakalagay? Sa investigasyon. Kasi pag sinabi kong hindi totoo, na patunayan pala totoo, talo ko. Kapag sinabi ko naman totoo yan, at napatunayan hindi totoo, talo ko. So, play safe ako. Ang sa akin lang, gusto ko lang, investigasyon ang magsabi kung totoo o hindi. Tama, mali. Di ba? Kasi hindi tayo sigurado eh. Pero may sagot na ako sa sarili ko kung ano yung video na yun. Kasi IT ako eh. Pakita ko, diploma ako siguro, no? IT po ako eh. May sagot na ako kung ano yun, yung video na yun. Pero hindi ko sasabihin. Gusto ko otoridad. Hindi naman kasi ako authorized eh, na person eh, na ikaw mag-imbestiga. Hindi eh. Wala akong karapatan. Pero, kumbaga sa doktor, nasuri na kita, alam ko na sakit mo, pero wala akong karapatan ibunyag yun. Diba? Parang ganun eh. Pero alam ko na. Diba? Alam ko na kasi ano ko eh. Umaga, ano din ako dyan eh. Okay. Ito sabi ni Roganda Sasot. Ang hinihintay ko ay idemanda ni BBM at si FL si Dean Chase. Yan na. Sa Amerika for defamation. Kung AI ang video. As would be established by AI forensic expert in the US. Makukulong si Dean Chase. We cannot settle in a social media debate if it is AR or not because we don't have the original. As the video was allegedly taken by the male escort through this phone. It is also easy to establish through the phone. Geotagging where and when it was taken at kung tugma ba ito sa kung saan hotel at nag-stay ang first couple during the 2023 Apex Summit sa San Francisco. Ito yon. Sa 2023 po, alam ko, wala pang masyadong enhanced na AI. Meron na, pero siguro sa US to baka advance sila doon, no? Hindi ko pala masasabi na wala pa masyadong advance. 2023, hindi pa to ganung basa kalaganap sa Pilipinas o hindi ko sa Amerika. No, kung meron talagang nangyaring pag-i-edit o kinreate yung video through AI. No? Malalaman niya sa cellphone yung kung kailan pinicturan, kung kailan ginawa, kung kailan pati yung hotel, yung video, yung CCTV, siguro mare-revive nila, no? Ngayon magbasa tayo ng konting komento ha. Ulitin ko ha, hindi ko siya sabing totoo yung video, hindi ko siya sabing hindi totoo ha. Cholera na si BBM, tayob ka jay. And if no case filed against Dean Case in US, parang therefore we conclude, parang hindi po ang gamit dyan, posibleng smart glasses. Pwede, yun nabibili ngayon sa mga online shop na kung saan 5,000, 6,000 yata ang halaga, no? Nakakapagmasid ka na pero sunglass lang yung ipapatong mo sa lamesa, no? If ever may missing sa escort ni BBM, no need to investigate, haha. Pupusta ako, unang kakasuhan ng NBI yung mga vlogger na nagsishare sa Pilipinas. Alam mo kasi ganito yan eh. Depende sa pag-share mo eh. Di ba? Kung ang usapan sa pag-share ng video na to, ikukulong mo lahat, go mo lahat, pati yung mga nag-share ng positive. Halimbawa, paano kung may mag-share na siya sabi, ay, hindi totoo itong video na to, ikukulong mo yon? Hindi nila ikukulong kasi pabor sa kanila. Di ba? Dapat, ikukulong nyo yung mga naninira sa video na to. Katulad ko, hindi nyo ko masiyasabing totoo itong video na to.
Hindi ko siya sabi hindi totoo to. Di ba? Pero may sarili ako sagot sa sarili ko. Hindi ko pwede sabihin. Ngayon, para mapatunayan ng kampo ng BBM, gitna kasi ako ngayon eh. Di ba? Gusto ko patunayan to by binary, hindi lang binary eh. Na-search ko pa rin dito kasi ako sabi ko kasi mahina ako sa program sa hardware lang ako papapatunayan binary or makikita rin sa pamamagitan ng frame level analysis, compression pattern. Yung tatawag na original video consistent to compression and edited AI, may double compression. Ayan pa, error level analysis, kung tinatawag na ELA. Audio-video mismatch. Yan. Tapos, hindi sapat ang binary. Kailangan ng forensic software, AI detection tools, human analysis. Mga tools na ginagamit sa expert. Ito na. Papakita ko nga sa inyo para taano tayo. Kasi kailangan malaman ito eh. Alam mo bakit? Karapatan ng taong bayan po malaman ng isang bagay. Pero hindi fake news Doon tayo sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Yung mga pag-iimbestiga, hindi ako nag-iimbestiga. Sinasabi ko lang yung mga pwedeng possible. Siguro 40 to 60% na magiging investigasyon sa video na yan. Kasi nag-post po yung dean ng video na yan 15 hours ago mula ngayon. Isang araw pa yun, nakaraan pa yun. Madaling araw niya pinusto, kaya wala masyadong nakakaano. Ngayon, baka sa isang araw, viral na to, sobra-sobra. Ngayon, ulitin ko, hindi ko sinasabi, baka i-demanda ako ng mga to eh. Hindi ko sinasabi niyang video na yan totoo. At hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Gusto ko, kayo ang mag-imbestiga, otoridad natin sa Pilipinas. Total kasi sa inyo, binabato yan, kumuha kayo ng paraan, private, hindi galing sa inyo. Kasi parang self-serving yata yan no? Hindi galing sa mga DDS din hindi galing sa Pinklawan. Private, mas maganda galing sa mga religious eh. Para talaga, yung may puso siya talaga na walang bias. Yung mapagkakatiwalang reliyon sa reliyon na ganito, kumuha 3 IT. Hindi pwedeng bayaran Tutok yung camera. Suriin mo kung ano to. Kung ano maging resulta, di okay, mas maganda. Yun ang tama. Pero yung mga nagpo-post at sisiraan yung video, hindi totoo yan, totoo yan. Yun ang talagang kakasuhan. Di ba? Ito yung mga paraan na kung saan, sinerge ko sa AI to hindi ako bilang isang IT, hindi ko to sinasabing eto na. Hayaan nyo ang forensic investigation na magsuri nun. Kasi yung video na yun, kaibigan, bakit ako ganito detalye? Yung video na yun po, hindi ordinaryo. Mas grabe po sa nauna na sasabing pulbur na video, mas grabe po. Kung talagang peke yun, paninira talaga yun. Kung talagang peke pero hindi ko sasabing peke yun. Hindi ko sasabing hindi peke nagigets nyo ako. 10 times po ng tindi ng video na yon. Ito, binary code dito, lahat na nakasave, binary code, data, ayan Ang code niya 0 at 1. Kapag may inedit, dinidefake o tinamper, may bakas na iniwan ng data. Ayan alam mo, mga paraan kung paano na-detect ang fake video, metadata analysis. Ayan na-edit na video. Anong software ang ginagamit? After Effects, AI tools, etc. May consistency date, camera, format, kung may kakaiba, red flag. Ayan na. Marami pagdadaan ng video comprehension pattern. May double comprehension. Kay compression. Tinatawag na sa, parang ano yung application yun, parang sinasaksak sa computer yun, frame level analysis, sa computer din to. Program din sa computer to malaman. Error level analysis, yung tinatawag na ELA. Ipinapakita ko align parte ang video na mas edited. Kapag ang parte ay malinaw ng error, posibleng fake. Audio-video mismatch. Ang audio, waveform, lip movement, madalas ang AI generate video. Pero tandaan, hindi sapat raw ang binary. Hindi sapat ang binary, syempre. Para makasiguro pati lahat susuriin. Kailangan ng forensic software. Meron ng forensic software niyan. AI detection tools. Tandaan nyo pag nag-forensic software kayo, wag dapat galing sa administrasyon, wag dapat galing sa DBM, sa DDS, o sa Pinklawan. Dapat galing po sa natural para sigurado po, walang away, walang pagkatalo, di ba? Human analysis,
Mga tools na ginagamit ng expert. App Auto-Authenticate in BID. Deepware Scanner. Ito yung pinaka FMmpeg o forensic plugins. Ito yung makikita talaga yan. Simple sagot, oo, pwede malaman kung fake video gamit ang digital binary analysis. Pwede. Pero hindi siya pang-ordinaryong tingin lang. Pang-forensic level. Ayan na. Gagamit ng mga iba't ibang kasangkapang application na meron sila. No? Oh. BBM and FL won't do it. They love it and enjoying it. Oh. AR or not, they should file case against Dean case. Kaso di nila kaya gawin, kaso lalo sila malulugmok sa kahihiyan. Ay di mas maganda kung talaga mali sila, kung alam ng administrasyong mali si Dean, i-demanda nila si Dean. At kasi may hamon yun din na magkita daw ata sa korte pag dinimanda siya Parang mas inaano niya pang udyukan yung administrasyon na i-demanda yata siya, no? Parang ganon. Hindi siya tatakot ibig sabihin. Siguro nasa safe na lugar siya, no? Sound exciting. Kahit anong iwas na issues, may panahon din na mabubukulan sila. The world is getting smaller every day. Yes. Sabi. Not a fan of Marcoses, but the video seems AI generated. I graphics the camera movements. Seems AI generated? Paano mo napatunayan yan? Ano ba sabi? Ang alam ni Dean Chase na mapapahamak siya, pero ito yung time na malalaman ng madlang pips ang mga ginawang mga jowang nasa Malacanang. Eto binabasa ko yung mga comment nito ni Ronga Nasasosa, hindi ko pinapaboran yan. Binibigyan ko ng komento yung mga yan, Uulitin ko bago tayo Hindi ko sinasabi yung video na kumakalat na napakatinding pasabog ay totoo. Wala ko sinasabi totoo yan. Hindi ko pinapaboran yan. Yung video na yan. Yung sa impeachment, pabor ako sa impeachment na gagawin nila, Mike, kasi yun talaga nasa batas. Pero, itong ginagawa natin, magsaseta tayo, mag-opinion tayo, wala naman tayo kinakampiyan, nasa batas din to. Malayang pananalita to. Pero yung video na to, sasabihin ko totoo, doon ako makakasuhan kasi wala akong katibayan totoo to. Kaya sinasabi ko sa video na ito, hindi totoo, hindi ko pwedeng sabihin to na hindi totoo to, at hindi ko rin pwedeng sabihin na ito ay fake. Gusto ko imbestigahan po. Malinaw malinaw. Baka kasi i-capture na naman tong video ko, kunin lang yung mga salita ko na kung saan ilalagay sa TikTok, palalabasin, palilitawin na ako'y nagsasabi, totoo ang video na to. Di ba? Paano yung mas kaso din sila sa US? Gusto ko rin marinig stand ni Auntie Claire sa issue na to. Hindi pwedeng sabihin ni Auntie Claire, ang video na to? Hindi totoo? Hindi rin pwede yun. Dapat patunayan mo by forensic. Kung pag sinabi mo hindi totoo ang video na to, may karapatan din pala akong sabihin na hindi totoo yan o totoo yan. Tama? Kung ang pagbabatay lang pa natin ay paningin. Diba? Sabi ko binary forensic investigation. Diba? Malinaw yan. Parang Cabral Files lang yan Diba? Sa Cabral Files. Paano mo papatunayan yung Cabral Files ay totoo? Sapat na ba sabihin ni Libiste, ay totoo to. Galing kay Cabral to. Hindi. Paano? Ilabas mo yung pagbabanggain. Babanggain mo yung hawak ni Libiste file doon sa hawak ng DPWH na file. Hanggang ngayon, di ata nangyayari. Diba? Pagbanggain nyo, kung totoo yun. Paano malaman kung si Romualdez walang kaso na walang sangkot? Madali lang. Ipatawag mo sa hearing. Yung mga bagay na ba yung nangyari na? Napakasimple lang yan Di ba? Ganyan po. Kung wala kang kasalanan, humarap ka. Di ba yun sabi ng iba? Sa mga nagtatago ngayon? Kung wala kang kaso, humarap ka. Harapin mo. Ganun lang yun, di ba? Napakasimple. Napaka-transparent ika nga. Di ba? Hindi nga nila mademanda pero pinahintulutan man sa hitman, edit true ang video. Meron kasing balita kung saan, di umano, yung video daw na hawak na ito bago mailabas by November yata o December pa, parang yatang gusto igurgurin itong maglalabas ng video na to. At ngayon, nasa safe ata siyang lugar, no? Parang ganon. Ayon sa chismis. Ang pagpinatulan nila si Dean, alam na, hindi po kuha ng po ng video. Ray-Ban Meta AI glasses yan. Ray-Ban, hindi natin alam kung galing sa salamin nyo. Kasi di ba sabi ko sa inyo, may salamin, parang ganito, may salamin na ganito, na camera na bibili. No? Na ilalapag na sa ganyan, makakamerahan na yung gusto mong makamerahan, no?
Meron niya, pero mahal ata, medyo mahal. May mura, pero madaling masira. Oh. I like how to look a different angle. Sasot, mas mapupukaw ang isipan ng maraming Pilipino. Mao Jai, lagsik pa, 2023 pa yan. Ayan, oh. Maduro 2.0. Ayoko nang basahin. Ano ne? Sabi niya, ano ne? Anong masasabi dyan ng ginawa ni BBM dahil sa public official siya, Presidente ng Republika pa naman, din kumpara private citizen lang siya, sana siya ay aba-aba, bahala siya sa buhay niya. Oh. Dapat ito payo ko hindi to private citizen ang sangkot dito. Mga official ng Pilipinas to. Mas maganda forensic talaga. Hindi tayo pwede magsabi na totoo to hindi. Mag-forensic muna talaga. Kaya ako hindi ko inato Kaya ako sinishare ko lang to sa inyo, lesson lang sa inyo to para sa lahat to. Hindi to for DDS lang, for BBM. Ayokong kumampisa ngayon, di ba? Pero yung mga katwiran natin syempre, lilitaw pa rin. No? Kung wag na basahin niyo na, pero hindi ko na babasahin yung iba masyado kasi abangan ang susunod na kabanata. Kung totoo ay tunay naman ang video, Ma'am Sas, ano naman mangyayari o parusa sa mag-asawa? Alam mo kasi, public official ka, kung totoo yung video, mabigat ang parusa kasi nga, kakaiba yung ginawa talaga Kung totoo kasi nung mag-asawa yan, kasi dapat magdemanda nila talaga sila kung di totoo yun. Yun yung hamon ng yung nag-post Ang hamon po na mismo nag-post ng video na yon, idemanda daw ata siya magharap sa korte. Doon daw maglatag ng ebidensya. Doon daw magkaharapan. Hindi dapat i-challenge nila yung nag-post para talaga mapatunayan, di ba? Hindi kasi ito ordinaryo Pwedeng naninira lang yung nag-post. Pwede rin. Pwedeng diversionary tactics lang to. Marami. Pero hindi masasabi natin lahat yan, yung pwede na yan kung mapag-iimbestigahan yung video na nilabas ngayon. Kasi lamang na yung naglabas kasi may video na May konkretong nakikita na Ang patutunayan na lang kung yun ay peke o hindi. Kapag peke, didemanda, kulong yung naglabas. Pati yung mga nag-share na naniniwala doon, didemanda. Kung halimbawa naman totoo yun, dito doon na action ng otoridad, ang taong bayan. Yun naman yun Diba? Bakit pinatagal pa yan? Ilabas na ang matapos na ang bangag na pangungulo. Hindi natin alam Ganoon talaga, minsan niya pag amin sa girlfriend, ang tagal di ba? Pag maniligaw ka, di ba? Ang tagal mo bago sabihin, mahal mo ba ako? di ba? Ganoon din lang yun. Tawag doon, sumitsempo ka, dumidiskarte ka, kasi may takot kang nararamdaman. Normal sa pagiging tao yun, no? Okay, hanggang dito lang po muna tayo, at yun nga, hindi ko alam kung ito yung hawak ni Kati Binag, na USB na sinasabi nila na ito totoo. Hindi ko alam kung ito yun Hindi ko alam kung ito yun din yun. Pero sabi nila may USB daw na pasabog na hawak si Kati Binag. Pinapakita niya pa. No? Hindi ko sure. Pero sabi ng iba baka daw ito yun Parehas lang daw Pero hindi natin alam. Hintayin natin ang susunod na kabanata. No? Uulitin ko! Para hindi makat yung video natin at i-post, i-upload sa iba, sabihin ako'y kumakampi kung imbestigahan muna ang video bago natin sabihin hindi totoo at bago natin sabihin totoo. At na mag-iimbestiga, mga pribadong tao, hindi kung kaninong kulay. Mas maganda galing sa ibang religious. Mga reliyosong tao dapat. IT ako. Katulad ko, religyoso ako, IT ako. Pero kung ako magsusuri niya, hindi ako papayag. Magiging bias ako di ba? Kasi kumakampi ako kay Senator Marcoleta sa Marcoleta team ng Marcoleta. Baka isipin nila bias ako. Diba? Ganoon lang yun Kaya ayoko maglabas sa sarili ko. di ba? Ayoko maglabas ito ng computer, papakita ko sa inyo. Ito, binaryo, totoo to. Ito, hindi totoo to. Ayoko ganun. Okay, paalam sa inyong lahat.